Bagong pasilidad, bagong pag-asa o bagong takip. Sa gitna ng mga kontrobersya sa korupsyon at mga proyektong hindi natatapos, ipinakita ngayong linggo ng pamahalaan ang bagong jail facility na itinayo para sa mga mababang antas na opisyal na nasasangkot sa mga kasong katiwalian. Partikular na kaugnay ng flood control scandal na yumanig sa Department of Public Works and Highways or DPWH. Ang pasilidad ay matatagpuan sa isang secured compound sa labas ng Metro Manila. May kasamang modernong security system, CCTV cameras at mga silid na ayon sa pamahalaan ay hindi marangya ngunit makatao. Ayon sa Department of Justice, layunin ng bagong kulungan na mahiwalay ang mga opisyal na nasa mababang antas ng pamahalaan sa mga karaniwang preso upang mapanatili ang kaayusan habang dinidinig ang kanilang mga kaso. Ngunit sa likod ng makabagong pasilidad na ito, marami ang nagtanong, bakit tila para lang sa mga mababang opisyal ang kulungan? Ayon sa mga kritiko, tila may double standard na namamayani. Mga maliliit na tauhan ang agad na dinadakip, habang ang mga malalaking isda o mga mataas na opisyal na pinaghihinala ang utak ng mga anomalya ay patuloy na malaya. Sa isang panayam, sinabi ng tagapagsalita ng Department of Justice na hindi ito pagtatakip. Bahagi ito ng mas malawak na reforma upang mapabilis ang proseso ng hustisya. Ang lahat, mababa man o mataas, ay haharap sa batas. Ang flood control scandal na pinagmulan ng lahat ng ito ay tumutok sa mga proyektong dapat sanay magpapababa ng baha sa ilang rehiyon ng bansa. Ngunit matapos ang investigasyon, lumabas na daan-daang milyong piso ang nawawala o napunta sa mga ghost projects, mga proyektong isinulat lamang sa papel pero hindi kailanman naipatayo. Dito na pumasok ang ideya ng special facility. Ayon sa mga opisyal, ito raw ay paraan para ipakita na seryoso ang pamahalaan sa pagpapanagot sa mga sangkot kahit sa mas mababang antas. Pero ayon sa mga mamamayan at ilang eksperto, kulang ito kung walang transparency sa mga kasong isinasampa. Maganda na may bagong kulungan pero mas maganda kung may tunay na hustisya, sabi ng isang political analyst. Sa pagbubukas ng pasilidad, ilang dating district engineer at project officer ang unang dinala roon. Habang inaasahan ang paglilitis sa mga darating na buwan, marami ang nagbabantay kung magiging simbolo ito ng reforma o isa na namang paandar sa imahe ng gobyerno. Sa huli, nananatiling tanong ng bayan. Hanggang saan aabot ang kampanya laban sa korupsyon? Magtatapos ba ito sa mga mababang antas o aakyat din sa mga malalaking pangalan sa likod ng flood control scandal? Para sa ilan, ang bagong pasilidad ay senyales ng pagbabago. Pero para sa iba, ito ay paalala na sa laban kontra korupsyon, hindi sapat ang kulungan, ang kailangan ay katotohanan at tapang